Napaisip naman ang ating bida, dahil ang orihinal na katawan ng bida ay biglaang namatay, tila dahil sa maagang kamatayan, ngunit kahit na siya ay nasa bagong katawan, dala pa rin niya ang alaala at dugo ng orihinal, at damang-dama niya ang koneksyon sa dating pagkatao ng katawan na ito. Naalala niya ang sakripisyo ng kanyang ina na isinuko ang lahat para sa kanyang orihinal na katawan hanggang sa kamatayan nito. Samantala, ang kanyang ama ay patuloy na lumalaban sa digmaan, nasa panganib sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matapos alalahanin ang sakripisyo ng kanyang ina at ang panganib na kinahaharap ng kanyang ama sa digmaan, pinangako ni Chin-Shu sa kanyang sarili na hindi masasayang ang lahat ng paghihirap nila. Sinabi ni Master Yang Ming na kaya niya ito ipinapaalala ngayon ay dahil nakita niya ang malaking pagbabago sa ating bida nitong mga nakaraang araw, hindi na ito katulad ng dati, hindi na siya malungkot at mapanira sa sarili gaya noon, nakita niya ang pagbangon at pag-unlad ni Chin-Shu. Pagkatapos nito, nagkatitigan naman silang dalawa. Habang sinasabi ni Master Yang Ming sa ating bida na ngayon, nagsisimula ng araw umangat ang ating bida. Ipinapakita nito na umaasa na siya sa tagumpay ng bida at kinikilala ang kanyang pagbangon mula sa madilim na nakaraan, isa itong makapangyarihang sandali ng pagkilala at pag-asa. Idinagdag pa ni Master Yang Ming na ang mga natutunan nito ay hindi na dapat maging dahilan ng pagkadapa, kundi magsilbing inspirasyon para mas lalo pa siyang magsikap at lumakas. Buong lakas na sinabi ni Chin-Shu na hindi na siya ang dating mahina at walang lakas, kaya't hindi na kailangang mag-alala ang kanyang master na si Yang Ming, dahil siya ay lubos ng nagbago. Pagkatapos, kinuwento ni Master Yang Ming ang mga nangyari sa nakaraan, sinabi niya na ngayon ay tungkol naman sa kasalukuyan ang kanyang ibabahagi, lalo na tungkol sa ama ni Chin-Shu, ibinunyag niya na nakakuha ang ama nito ng ilang impormasyon tungkol sa Pill of Immortality, sa Battlefield of the Heavens, malapit na raw itong umalis upang sundan ang bakas at hanapin ang mahiwagang Pill of Immortality. Sa simula, hindi talaga balak ng ama ni Chin-Shu na bumalik sa Yuhua sect, ngunit dahil sa kamakailang ipinakitang lakas at galing ni Chin-Shu, nagbago ang kanyang pasya, na pagdesisyonan ng ama na bumalik sa Yuhua sect, kaya inabisuhan si Chin-Shu na maghanda sa pagbabalik ng kanyang ama. Nang marinig ni Chin-Shu na babalik ang kanyang ama sa Yuhua sect, agad siyang nagtaka at nagtanong ito kay Master Yang Ming kung anong araw ang dapat nitong gawin na paghahanda. Sinabihan ni Master Yang Ming si Chin-Shu na malalaman niya ang dapat ihanda sa tamang panahon, at nagbiro na ngayon lang siya muling nagsalita ng mahaba sa loob ng maraming siglo. Kasabay nito, nagpasalamat naman ang ating bida kay Master Yang Ming dahil sa mga impormasyon na kanyang nalaman ngayon. Sinabihan din ni Master Yang Ming si Chin-Shu na bantayan ang babaeng demonyo dahil sa sobrang pagkain nito na tila mauubos ang lahat ng yaman sa floating island ng Yang. Kaya nahiya na lamang ang ating bida sa katakawan ni Bai Zuo, kaya wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa sinasabi ni Master Yang Ming. Makalipas ang ilang saglit, nilabas na ni Chin-Shu ang kanyang Spirit Pearl para makita ang Blood Shadow. Sa pagkakita niya dito, nagwawala ang Blood Shadow sa Spirit Pearl at gusto na niyang tumakas, ngunit hindi niya ito magawa dahil nakakulong ito. Pagkatapos, nilabas ni Chin-Shu ang kanyang Soul Seed habang sinabi niya, binigyan nga raw siya ng pagkakataong linangin ang Soul Seed sa Yao Qi. Habang ginagamit niya ang kanyang lakas, naramdaman niyang ang Blood Shadow ay may espiritual na enerhiya. Habang abala sa pagkain si Bai Zuo, nainis siya at tinanong kung bakit inilabas ng ating bida ang isang kadiring bagay na nakakasira ng kanyang gana. Kaya naman sinagot siya ng ating bida na huwag puro pagkain ang iniisip dahil siya'y nagtatrabaho, at pinaalalahanan pa siyang huwag ubusin ang lahat ng pagkain sa floating island ni Yang, dahil may babala na si Master Yang Ming tungkol dito. Sa kabila ng lahat, iginiit ni Bai Zuo na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagkain. Habang nakaupo si Chin-Shu, pinagmamasdan niya ang mahiwagang Blood Shadow at naisip niya ang tungkol sa espiritual na enerhiya. Alam niyang ang pagbubukas ng kaluluwa sa spiritual realm ay simula pa lamang, ang tunay na hamon ay ang paglago ng kaluluwa, na nangangailangan ng napakalaking espiritual na lakas, kaya't noong unang panahon, kahit ang mga dakilang emperador ay nabigo, hindi nila nahanap ang sapat na espiritual na enerhiya, kaya't ginamit na lang nila ang lakas para patunayan ang kanilang landas sa Dao. Ngunit bihira sa kanila ang talagang naging emperador sa antas ng kaluluwa. Habang iniisip ni Chin-Shu ang tungkol sa Blood Shadow, pabiro siyang tinukso ni Bai Zuo na kainin niya nga raw ito.
Ngunit agad tinanggihan ng ating bida ang sinabi ni Bai Zuo dahil sa nakakadiring araw ito. Sinabi ni Bai Zuo na maaaring mapalakas ni Qinshu ang kanyang kaluluwa kung kakainin niya ang Blood Shadow. Napaisip naman ng ating bida kung ito ba ang tinutukoy na paraan ng pagkain sa Dao. Sinabihan din ni Bai Zuo si Qinshu na siya na mismo ang mag-isip ng paraan. Kaya agad naman sumang-ayon ang ating bida sa minungkahi ni Bai Zuo, kaya nagsimula na siyang gamitin ang kanyang enerhiya para subukan ito. Kasabay nito, ginamit ng ating bida ang kanyang soul seed, at buong tapang na sinubukang kainin ito gamit ang sariling paraan. Sa tagpo na ito, makikita nating hindi basta-basta pumayag ang Blood Shadow na tuluyang kainin siya ng ating bida. Habang sinusubukang lamunin ng ating bida ang Blood Shadow gamit ang kanyang soul seed, bigla itong pinigilan ng Blood Shadow gamit ang matinding puwersa at enerhiya. Makikita ang kanyang matinding pagkontra at sigaw ng paghihirap habang sinusubukan itong pigilan ang nais gawin ng ating bida sa kanya, at makikita sa mukha ng bida ang pagkabigla at pag-aalala habang nakikita niyang nagpupumiglas ang Blood Shadow. Ang Blood Shadow ay napasigaw sa sakit ng tamaan ng soul seed ng ating bida. Kasabay nito, bigla na lamang bumagsak ang ating bida habang ito ay namamangha sa kanyang naramdaman. Habang sinusubukan ng ating bida na pag-aralan at kontrolin ang Blood Shadow gamit ang kanyang kaluluwa, bigla siyang nasaktan ng labis, pareho silang nasaktan ng espiritual na enerhiya. Napagtanto niya na hindi pala ganoon kadali ang magpalaki ng kaluluwa, maghanap ng espiritual na enerhiya, at mas lalong mahirap itong i-absorb, lalo na kung hindi ito tugma sa kanyang sariling enerhiya, kaya't napaisip siya na imposibleng palakihin ang kaluluwa gamit ang espiritual na enerhiya ng iba. Sa huli, napilitan siyang paatrasin o ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa Blood Shadow. Pagkatapos nito, biglang dumating si Taba habang nagmamadali at agad niyang ipinaalam sa ating bida na may dala siyang liham ng hamon. Ayon kay Taba, ang nasabing liham ay isang formal na hamon mula sa ika-14 na anak ng Diyos. Nagulat si Qinshu at nagtanong kung anong araw ang ibig nitong sabihin, dahil naalala niya na noong nakaraan ay kinuha na niya ang Shenzi pendant mula kay Zhu Weiba. Kaya't nagtaka siya kung bakit may naglalakas loob pang haminin siya muli. Ipinaliwanag ni Taba na bagamat hindi kasing galing ng ibang anak ng Diyos ang ika-14 na anak, kamakailan lamang ay matagumpay itong nakalusot mula sa martial realm papuntang Dharma realm, sa tulong ng kapangyarihan ng pamilya Zhu, agad siyang umakyat sa ika-5 antas ng Dharma realm, isang antas na mas mataas kay Qinshu. Dahil dito, nag-aalala si Taba at nagbabala sa ating bida na huwag na raw ito pumunta, dahil mas malakas na siya kaysa sa kanya ngayon. Matapos marinig ni Qinshu ang tungkol sa liham ng hamon, agad siyang nagtanong kung saan ito magaganap. Sagot ni Taba, ito raw ay gaganapin sa Old Kang Mountain Fighting Pavilion ng Yuhua Sect. Nagulat si Qinshu at tila may biglang naalala, parang pamilyar daw sa kanya ang lugar na yun. Nagpaliwanag si Taba, ang Fighting Pavilion ay isang sagradong lugar na binubuksan lamang tuwing nagaganap ang Battle of the Emperor's Sons, ilang daang taon na ang nakalipas mula nang huling buksan nito. Sa tuwing isinasagawa ang laban, maraming anak ng mga Diyos ang namamatay, kaya tinatawag din itong Tomb of the Sons of Gods. Samantala, malinaw ang layunin ni Zhu Weiba, hindi lamang para kunin ang Shenzi Jian kundi upang ipapatay rin ang ating bida dito. Kaya nangangambang sinabi ni Taba, na siya na nga raw ang tatanggi para sa ating bida, dahil alam niyang delikado ang laban, at kahit gusto niyang ipagtanggol si Qinshu, batid niyang malaki ang kapalit. Samantala, tila nag-iisip ng malalim ang ating bida sa kanyang narinig mula kay Taba. Nagulat si Qinshu nang biglang nag-notification ng kanyang system na inuutusan siyang pumunta sa Old Kang Mountain ng Yuhua Sect para mag-sign in sa Fighting Pavilion. Kaya labis na lamang ang pagtataka nito na kung bakit nga raw siya pupunta. Ngunit wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanyang system na gagawin niya nga raw ang quest na ito. Malilipat na ang tagpo sa Yuhua Sect. Nag-alinlangan si Qinshu at nagtanong ito kay Taba kung ano ang magiging epekto kung tatanggihan niya ang hamon, mukhang hindi biro ang kalaban. Sinagot naman ito ni Taba at pinaliwanag niya, kapag tinanggihan ng hamon, habang-habang buhay ng ipagbabawal ang pagpasok sa Fighting Pavilion, tanging ang dalawang naghamon lang ang maaaring pumasok at makuha ang kaalaman ng mga emperador, ngunit kapalit nito ay maaaring pagkatalo o kamatayan ng isa sa mga Sons of the God. Sinabihan din ni Taba ang ating bida na huwag nang lumaban muli, nakuha na raw niya ang Shenzi Jian,
mula sa ika-14 na anak ng Diyos, kaya wala na raw saysay ang muling pakikipaglaban sa delikado at hindi na kailangan pang isugal ang kanyang buhay. Matapos ang pag-aalinlangan at babala ni Taba, nagpa siya ang bida na tanggapin pa rin ang hamon. Sa kanyang matatag na paninindigan, sinabi niya, kung ganoon, hudyat na tuloy ang laban. Nagulat si Taba nang malamang tinanggap ng ating bida ang hamon, pero agad siyang pinakalma ng bida, sinabi niyang hindi siya sumusuong sa laban kung alam niyang matatalo siya, kaya niyaya na niya si Taba na umalis at harapin ang hamon. Habang papaalis na sila, naisip ni Chin Shu, kung tatanggi nga raw siya, hindi na nga raw siya muling makakapasok sa fighting pavilion habang buhay, at hindi niya matatapos ang pansamantalang sign-in task na ito, kaya't nagpasya siyang unahin muna ang pagpasok sa fighting pavilion para matapos ang kanyang misyon. Makalipas ang ilang sandali mapupunta na ang eksena sa fighting pavilion, habang makikita natin dito ang maraming tao. Habang naglalakad sina Chin Shu papunta sa laban, napansin nilang marami ang nanonood at sumasali sa kasiyahan. Nagpaliwanag naman dito si Taba, natural lang daw ito dahil sila ni Joe Weiba ang kauna-unahang maglalaban sa loob ng 100 taon, kaya't naging sentro sila ng atensyon ng buong Yuhua sect. Pagkatapos nakita na sila ng mga cultivator, at pinag-usapan sila sabi ng mga cultivator, sikat ngayon ang ika-18 anak ng Diyos dahil sa kanyang biglaang pag-angat, pero may ilan ding nag-aalinlangan at nagsasabing hindi siya magtatagal dahil mas mababa pa rin daw siya kumpara sa ibang anak ng Diyos. Kasabay nito, binuksan na ang mahiwagang pintuan bilang hudyat ng pagsisimula ng laban sa fighting pavilion. Sa pagkakataong ito, maghaharap ang ika-14 na anak ng Diyos na si Joe Weiba at ang ika-18 anak ng Diyos na si Chin Shu. Kasunod nun, nagkaharap na si Zuo Weiba at Chin Shu. Sinabi ni Joe Weiba sa ating bida, habang kasama nito ang kanyang hangal na ama, na hindi niya inakalang magkakaroon ng lakas ng loob ang ating bida na humarap sa hamon. Matapang naman siyang sinagot ng ating bida at inasar pa ito dahil sa dati na niya itong tinalo. Minamaliit ng mayabang na si Joe Weiba ang ating bida, pero pinigilan siya ng kanyang ama at sinabing walang saysay makipagtalo sa isang tulad nito. Pagkatapos nito, dumaan ang lalaking mayabang sa harap ng ating bida at sinabi niyang hindi dapat kinuha ng bida ang banal na token mula sa kanyang anak dahil sinisira nito ang landas ng kanilang pamilya. At sinisi niya si Chin Shu sa nangyayari dahil hindi raw ito marunong magpigil. Inaasar ni Chin Shu ang matanda sa pagsasabi na siya lang ang naniniwalang posible pa ang Supreme Path ng Zhu family at tinawag pa itong masyadong mapag-isip na matanda. Nagalit naman dito ang ama ni Joe Weiba dahil sa pagtawag ng ating bida sa kanya na isang hangal na matanda, kaya kinumprante niya ang ating bida na wag nga raw itong masyadong mayabang. Sumagot naman ang ating bida sa ama ni Joe Weiba, kung ano nga raw ang masama na pagsasabi nito ng matanda sa kanya. Hindi nagustuhan ng ama ni Joe Weiba ang sinabi ni Chin Shu, kaya't hindi niya napigilan ang galit niya at agad na sumugod sa ating bida. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang lumitaw ang isang misteryosong nilalang at pinigilan ang pakikialam ng iba sa labanan ng mga anak ng emperador. Kasabay nito, nagpalabas ito ng malakas na pressure patungo sa ama ni Joe Weiba. Dahil sa matinding presensya ng misteryosong nilalang, napaluhod ang ama ni Joe Weiba. Samantala, hindi pinalampas ng ating bida ang pagkakataon at agad niya itong inasar sa nakakahiya nitong kalagayan. Sabi ng ama ni Joe Weiba habang nahihirapan ito, ang misteryosong nilalang nga raw na ito ay ang gatekeeper ng Yuhua sect. Wala na rin nagawa ang ama ni Joe Weiba kundi ang pagbantaan ng ating bida. Ayon sa kanya, mamamatay na raw ito sa mismong araw na yun sa kamay ng kanyang anak. Pagkatapos nito, nagsalita na ang gatekeeper sa ating bida na magsimula na nga raw sila sa fighting pavilion. Sumang-ayon naman dito ang ating bida na may paggalang sa gatekeeper. Inanunsyo ng gatekeeper na ang laban sa loob ng fighting pavilion ay isang seryosong tunggalian ng buhay at kamatayan, walang sino man ang maaaring makialam, at matatapos lamang ito kapag may isa nang namatay. Kung ang isa ay umurong pero ang isa na may nagpumilit pa ring lumaban, magpapatuloy ang laban hanggang may bumagsak. Sinabi ng mga cultivator na ang labanan sa fighting pavilion ay sadyang napakabagsik, hindi ka basta-basta pwedeng sumuko, maging ang pag-amin ng pagkatalo ay tila imposible. Napansin din ng isa na mukhang may isang anak ng Diyos ang mapapahamak ngayong araw. Maya-maya, pagkapasok ni Chin Shu sa fighting pavilion, agad niyang naramdaman ang mabigat na presensya ng mga naganap na laban.
Ang paligid ay puno ng amoy ng dugo, isang senyales ng matitinding labanan na nangyari rito. Ang mga sahig at pader ay may mga bakas ng dugo, tila patunay ng pagdanak ng dugo ng mga mandirigmang tinatawag na Sons of God. Malinaw na hindi basta-basta ang lugar na ito, at puno ito ng kasaysayan ng karahasan at pagsubok. Napansin din ng ating bida wala pang senyales na matagumpay siyang nakasign in, ibig sabihin, hindi pa siya nakakarating sa pinakasentro o core area ng pavilion. Napagtanto niya na kailangan niya talagang tapusin ang larong ito, marahil ay isang misyon o pagsubok, upang maabot ang tunay na layunin sa lugar na ito. Sa kabilang banda, inihayag ng gatekeeper na ang labanan sa pagitan ng mga Sons of the Gods ay isang mahalagang kaganapan para sa kanilang sekta. Ang resulta ng labanang ito ang magtatakda ng kapalaran ng buong sekta. Dahil dito, mariing sinabi ng gatekeeper na manood na lamang ang iba mula sa labas. Ipinapahiwatig na tanging ang karapat-dapat lang ang makakapasok o makikilahok sa laban. Kasunod nito, dumating ang isang lalaki at buong siglang ipinahayag sa harap ng lahat. Mga ginang at ginoo, ngayon ay ang unang laban sa pavilion, ayon sa tradisyon ng Yuhua sect, tuwing may nagaganap na laban ng mga anak ng Diyos, may pustahang ginaganap upang higit pang pasiglahin ang kaganapan, ngayon ay hindi eksepsyon, sinumang nais makilahok ay maaaring lumapit sa kanya at maglagay ng taya. Nagumpisang magingay ang mga manunood habang isa-isa silang nagsusumigaw ng kani-kanilang taya sa ika-14 na anak ng Diyos. Tumaya rin ang ama ni Joe Weba at buong yabang na ipinahayag, ang Zhu family ay tumaya ng kalahati ng buong bansa sa kanyang anak, at tiyak na siya ang mananalo. Kasunod nito, nagreklamo ang tagapamagitan dahil lahat ng manunood ay tumaya sa ika-14 na anak ng Diyos, habang walang ni isang tumaya sa ika-18, kaya't nawala ng saysay ang patas na pustahan na ito. Ngunit nagrereklamo din ang mga manunood sa bookmaker, nagtatanong kung sino raw ba ang nag-utos sa kanya na maging tagapamahala na pustahan na ito. Ipinapakita sa huli ang malaking agwat ng lakas o antas sa pagitan ng ika-14 at ika-18 anak ng Diyos. Pareho silang nasa martial realm, ngunit may malaking kaibahan sa kanilang kapangyarihan. Sinabi din ng mga cultivator na siguradong matatalo ang ating bida dahil sa malaking agwat ng lakas nila, kaya't nagsigawan sila sa tuwa at kumpiyansang mananalo sila sa pustahan. Sa kabilang banda, nag-aalala naman nagtanong si Taba kay Bai Zuo kung may pag-asa bang araw manalo ang ating bida sa laban na ito. Ang sagot ni Bai Zuo kay Taba ay may kumpiyansa. Ipinahayag niya na si Qin Shu ay nakakuha ng isang mahalagang pagkakataon sa Yaoqi, kaya naniniwala siyang kayang manalo ni Qin Shu. Napabuntong hininga muna si Taba saglit, saka lumapit sa bookmaker, pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng kanyang kayamanan at buong sigasig na sumigaw na itataya niya ang lahat ng kanyang kayamanan para sa ating bida. Dahil sa matapang na pagtaya ni Taba ng lahat ng kanyang kayamanan para sa ating bida, napansin siya ng mga cultivator at agad siyang pinagtawanan at ininsulto dahil sa kanyang anyo at katayuan. Nagtanong naman dito ang bookmaker, kung seryoso bang araw si Taba sa kanyang pagtaya sa ating bida. Seryosong sinagot naman ito ni Taba na oo, at hindi na nga raw magbabago ang kanyang isip. Kasunod nito, sumigaw ang bookmaker na si Go Ansheng ay si Taba ay tumaya ng lahat ng kanyang kayamanan sa ika-18 anak ng Diyos. At kasabay nito'y ipinahayag niyang sarado na ang pustahan habang hinihintay ang kinalabasan ng laban sa pagitan ng dalawang anak ng Diyos. Biglang itinaas ni Bai Zuo ang kanyang kamay at sumigaw ito na tataya nga raw ito. Kasabay nito, lumapit naman ito sa bookmaker. Sinabi ng bookmaker na masyado ng maraming tumaya sa ika-14 na anak ng Diyos kaya ito ay isinara na. Dahil dito, ipinahayag ni Bai Zuo sa harap ng lahat, pupusta nga raw siya kay Qin Shu. Nagulat ang bookmaker nang tumaya si Bai Zuo sa ika-18 anak ng Diyos na hindi inaasahang pipiliin ng sinuman, at nagtanong din ito na kung ano nga raw ang ipupusta nito. Itinuro ni Bai Zuo ang lumulutang na isla sa himpapawid at buong tapang na idineklara, ang buong islang nga raw na ito ay itataya niya nga raw kay Qin Shu. Kaya napatanong ang bookmaker kay Bai Zuo kung nagbibiro bang araw ito sa kanyang pinagsasabi. Ayon sa bookmaker, ang lumulutang na isla ni Yang ay kasalukuyang nasa ilalim ng pamumuno ng ika-18 anak ng Diyos, isang bagay na tila ikinagulat o ikinabahala ng mga naroon. Ipinapakita ang isang napakabihirang lumulutang na isla na pagmamay-ari ni Yang,
Isa ito sa 3 natitirang lumulutang na isla sa Yuhua sect at itinuturing na napakahalaga at walang kapantay sa buong mundo. Ipinakita ni Bai Zuo ang isang mahalagang token sa harap ng maraming tao, ayon sa kanya. Ito ang token na nagbibigay ng kapangyarihan para kontrolin ang lumulutang na isla ni Yang. Matapos ipakita ito, tinanong niya sa bookmaker kung ayos lang ba na ipusta ito.